Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to the Glory Podcast. Darang pasasalamat kung saan pag-uusap ka na ang mga talakang tungkol sa pera at ang sakit na dala ito. Scratch, kung may mga utang, may mga bayad. Okay, so, ako si Jiwat Escudero, inyong tagapagsimba for today's video. At haharapin natin ang gulong-gulong pamilya. Gawa ng utang, beloko, at suporta daw sa anak. Para umpisahan, nakikita niyo ba itong mga katabi ko? Ito ang ating mga guests for today. Unahin natin ang introduction sa tagapagtustos ng pamilya na tatawagin nating Ray. At yung kontrabida daw sa kanta ni Maria na si Tonyo. Mayroon natin i-introduce yung nandun sa likod. Ready? So, umpisahan na natin ang chikahan or kwento. Kasi medyo curious na rin ako sa problema nila. Kay Maria, alam mo bang, sabihin sa amin, bigyan mo kami ng background story sa aming viewers ko. Simulan. Magawa ko na sila. Maganda pa na ako. Malito tayo ng dito. Pag-aala na kayo na. Tapos pati alam mo, ako na nag-aalaga. Ito niya, wala. Yung ko muna. Oh my God. So, parang katalang sila, mother, ikaw naman, yung parang naging tatay, ate nga at kuya, ano ka pa, walking ATM ka pa. Bakit ganon? Bakit wala si Tom niyo? Sa totoo lang, hindi ko rin po alam. Parang bigla lang siya naman. Tapos siya, hindi na siya. Hindi na siya ganun. Naniniwala ko na hindi na siya ganun natin. Kasi, yung mga relationship natin, sa una, mabait na talaga yan. Pag tao yan, hanggang sa dulo, putahin yan. Curious, nagbago pala si Tom. Hindi mo siya dati. Dati po siya irresponsible at nakakabuti ng iyo. Dati na laging andyan. Alam ko sa iyo, hindi ako. Pero sa wala nang nag-umpisa, ibang age. Parang ngayon niya lang panitigilan ko na ako. Matalas na siya kumiinom. At minsan inaabot ng patinong ganyan araw ba? Pero hindi ako nakakuha kahit sa akin. Para sa akin. Parang ako ang may bisyo pa rin sa pagbilit na siya na pilit ko, no? Ano ko yung parang? Grabe naman yan, Maria. Paano mo nag-i-release yung mga ganitong bagay? Kasi ako makakaano sa mga bagay. Kaya alam niyo, nag-ibigito ko sa mga babae, mga single mother, or naharap mga problema niya mag-isa, Maria. Sabihin mo sa ako, ay sa viewers na, paano ko ito nakapaya? Wala naman po ako magagawa, pero dumigay ko lang sa kaya. Naging sa mga ano ko sa'yo. Pero lang ko, yung palta mo yung sa akin, at nasa ng pangalan ng baso. Ganda naman ang pangalan natin. Maria, bilang isang babae, ramdam na ramdam. At bilang babae, support yung porta. At naniniwala din naman ako sa babae. Wala akong pagdududa kasi bakit ka masisinungaling sila ng bagay? Pero, early judgment ba? Judgmental ba po siya? Judgmental ako, anak. Gusto ko marinig ang kwenta ni Maria. Hoy Maria, kung sinasabi mong hindi ako ang tunay na ama, hindi ko susuportahan yun kung hindi talaga ako ang tunay na ama ni Terence. At saka Maria, huwag mo kakalimutan, mag-utang na loob ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakarating sa binapalagayan. Hindi ba ikaw din ang dahilan kung bakit yung nag-iis? Ang anak ko tayo, hindi ito utang, ito yung palalaguan. Wait lang. Okay. Okay, medyo nahigas ka. Tanyo, parang may sinusumbat ka na parang hindi siya thankful sa mga ginawa mo, sa tulong na ginawa mo. Ano yung mga tulong na ginawa mo? Isa ko po dun sa una. Noon po, tagapangsiwa. Noon kasi tangan po kami ni Maria, ako po nagbibigay ng suporta sa kanya. Ako rin po nagbabayad sa school niya. Hanggang sa makatapos po siya. Sabay niyon, wala man lang siyang isang pasalamat. Sinisiraan niya pa po ako sa harap ng maraming tao. Mahiya ka naman, Maria. Napakasinungaling ko. Hindi ko naman yung siya tulong ko sa akin nagbigay. Ako pa? Ako pa nga nasinungaling. Pagtapos ng ginawa ko sa inyo, ganyan lang isusumbat mo sa akin. Ako, wala ka man lang pasasalamat. Kuya Tonyo, mamaya po tayo mag-away. Ate, shot mo. Hindi lang gusto ko. Okay. Gusto ko ba kayo na ha? Gusto mo naman naman, Tonyo. Kaya di ba sabi, kinusa mo daw yung pagkusa niyo. Hindi tayo out of love, or para isumbat mo lang. Kasi, di ba, dami yung ginawa, di ba? Dami yung tulong ginawa. Hindi naman ako naniniwala na hindi yung gagawin ng isang tao kung hindi mo siya mahal. Mahal ko ba siya? Mahal ko po siya kasi tulad po dati na sinabi ko nga na kung hindi po dahil sa akin, hindi po siya makakatapos. So, andun pa rin po yung pagmamahal. Kusang loob ko po yung sa kanya. Binigay po yung mga pangangailangan niya. Yun po.
Naniniwala naman ako doon naman. Salamat, Tony, sa pagbabahagi ng panig mo. Medyo nagiginawan ako, ano? Pero, alam niyo ba, feeling ko there's more to the story na, yun nga, tinulungan sila ni Tonyo, pero mas lalamang ba yung tulong ni Tonyo dun sa masasama niyang ginawa at sa paghihirap na inambang niya sa pamilya ni Maria. Sa dalawang mag-asawa, hindi lang basta anak yung naapektuhan sa pag-aaway nilang dalawa. Kaya, kita niyo yung tao doon sa likod? Siya yung tatawagin natin. Junjur! Magpakilala ka sa boses mo. Magandang umaga po ako kasi Jun. Hey, Junjun. Ikaw ay parang nasa gitna ka ng dalawang mag-asawa na dami ka sa away nila. Anong masasabi mo doon? Ako pang siwa. Aminado ako si ate para sa lahat. Ako, nag-aaral dahil para sa kanya. Minsan nagigilty na rin po ako kasi parang lahat po nakakasa na po sa kanya. Naawa na rin po ako minsan sa tuwing dadaan po yung araw-araw namin bayarin. Namang problema po siya. Para lang po may pang sustento po sa amin ni baby. Alam mo, ikaw ay isang batang marunong mag-appreciate na ginagawa ng kapatid mo. At hindi ka naman, parang wala ka naman sama ng loob sa ate mo kasi ikaw yung nagsasunod ng responsibilidad, di ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Ayun. Parang ang masasabi ko lang, nakaka-proud. Napaproud ako kasi akalain niyo yun, may ganun pa palang mga tao sa mundo na ready magsakripisyo para sa kapamilya. At importante rin kasi mag-stick together yung magkakapamilya. Ano pang masasabi mo, Tonyo? Ah. Junjun pala. Sorry, Tonyo. Hirap din po. Kasi nalilito po kung gatas, tubig o diaper ang ipapalit ko po kay baby. Kasi sa tuwing umiyak po siya, parang nagpapanik na po ako. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Minsan po pag umiyak po siya, kinakantahan ko po siya. Kaso mas lalo po siyang umiyak kasi sintonado po boses ko eh. Kawawa naman yung baby. Ako, personally, parang mas naaawa ko dun sa bata. Kasi yung tanging nag-aalaga, sintonado pa. Tigil mo na pagkanta mo, ha? Okay, joke lang naman. Okay, gets kita ha, mahirap nga yun. Para kang breadwinner. Pero hindi. Kasi ang trabaho mo ay pag-aalaga ng bata. Ngayon, alam mo naman yun, di ba? Ginagawa mo naman yun ng bukal sa loob mo. Okay, very good. Ate, proud ka ba sa kapatid mo? Okay. Mahirap yan, Junjun, sa edad mo na yan. Ilang taon ka na ba? 18. Anong nararamdaman mo sa kuya Tonyo mo, sa asawa ng ate mo? Kasi, nandyan ka sa posisyon na yan, gawa ni Tonyo. Bakit? Galit po. Kasi kung hindi po kami iniwan ni Tonyo, hindi po ganito ang aming sitwasyon ngayon. Hindi po sa atin mahihirapan magtrabaho at hindi rin po ako mahihirapan mag-alaga po sa baby. Oo nga, tama yun. Kung ganon, may plano ka ba balang araw? Kasi imagine all that responsibility, tapos gawain pa sa school, sa bahay. May time ka ba para magplano sa buhay mo? Ano bang pangarap mo? Pangarap ko po maging isang engineer Engineer. Oh, it's very good. Saan gusto mag-aral? sa Inverga po. Oh, yun, para matulungan mo yung ate mo. Ang galing. Ang ganda ng pangako mo. Pero, hindi ko pa mahirapan pagsabayin yung dalawa, yung pag-aalaga ng bata, tapos pag-iintindi sa pag-aaral mo. Nahihirapan po. Kasi minsan po, imbis na libro, ballpen, notebook po ang kapit ko, ang ginagawa po is nag-aalaga po kay baby po. Kaya minsan tapos na po yung aking gawain, pero mas inuuna ko pa rin po si baby kasi siya po yung may hirapan. Hindi rin po siya makatulog na ayos pag iyak po siya ng iyak. Alam mo, ang mature mo na for, para sa isang 18 years old, handa kang harapin yung mga mahirap at yung mabibigat na responsibilidad na hindi mo naman dapat ginagawa. Yun ay nakaka-proud. Katulad na din sinabi dun sa comment ng ating viewer na proud daw sila sa'yo. Okay. Mga kaibigan, siya ay hindi lang basta bunso ng ate niya. Siya ay responsableng kuya at may malaking puso. Palakpakan natin si Junjun sa kanyang magandang sakripisyo. Thank you. Okay, mamaya. Dahil sa malaking pag-aaway ng mag-asawa, meron kaming ginawa ng aming team para masolusyonan na natin yung problema ni Maria at ni Tonyo. Tonyo, may hula ka ba kung anong gagawin namin? Siguro po i-check ko yung DNA po namin. Tama, mag-check kami ng DNA. Lumipad ang aking team sa isang ospital para magpa-paternity test. Yes, malalaman natin yan mamaya. Kasi may ibibigay sa akin na impormasyon ng aking direktor. Handa na ba kayo mamaya? Maraming salamat at magbabalik. At nagbabalik, heto na tayo. Nagbabalik na tayo sa ating talk show. Pero at pasasalamat, welcome back. Okay, katulad nga na sinabi ko kanina, nagpa-paternity test ang aming team para malaman natin kung
tatay ba talaga si Tonyo ng anak ni Maria na si Terence? Terence, ano masasabi mo? Pag ikaw ay tama na hindi ikaw yung tatay ni Terence, ano magiging reaction mo? Di-disappoint po kasi nung nakaraan po nating pagkikita, marami po akong sinabing hindi ka tanggap-tanggap po dun. Tulad ng yung hindi ko po susustansan yung yung anak niya kung hindi naman po ako yung tatay. Tama, ikaw Maria, anong maging reaction mo kung tama ka? Siyempre masaya po dahil mapapatunayan ko na po na hindi ko siya niloloko. Sige, hindi ko na pagtatagalin yung pag-iintay natin. Aalamin natin right now. Direct, bigyan mo ako ng signal. Okay. Base sa resulta na binigay sa akin through cardboard, kasi bago niyo makita na surprise. Ito ang resulta ng paternity test. Handa na ba kayo? Mag-count muna tayo. 1, 2, 3. Si Tonyo ay ang ama ni Terence. Ay, nako, Terence. Hindi ko ma-imagine yung guilt na nararamdaman mo right now. Ikaw, anong nararamdaman mo, Maria, ngayon nalaman mo na ikaw, na si Tonyo ang tatay ng anak mo? Hindi naman po ako masyadong nagulat kasi Tama una, ba? Alam mo. Tama yan. Tonyo, parang nagdidismaya ka. Ba't ka parang dismayado? Nahihiya lang po siguro ako. Kaya nga. Lalo na po sa harap ng maraming tao kasi yun po dati sinabi ko. Nagdududa ako kay Maria na kung ako ba talaga. Pero siguro tama nga. Anong masasabi mo sa ating viewers na nanonood? Kasi nakikita ko sa comments natin, hindi na-judge ka nila. Ano masasabi mo? Masasabi ko lang po ay pasensya. Humihingi po ako ng tawad sa mga sinabi ko. Handa po akong sustentuhan ng anak ko at bumawi po sa kanila ng buong puso para kahit sa ganun mabawasan man lang po yung galit nila sa akin. Ayun nga. Maraming salamat, Tonyo, ha. Sana may matutunan kang lesson sa ating podcast ngayong araw. Viewers, dito na nagtatapos ang ating talk show. Okay? Okay, wait lang. Magbabasa pala muna ako ng comments. Maya-maya, babalik tayo. Pero, ito lang masasabi ko, ha. Tatandaan nyo na kapag gagawa ka ng maganda para sa kapwa mo, sisiguraduhin mo na maganda yung intention mo at hindi mo isusumbat sa kanila. Alam mo yun? Tapos pagdududahan mo pa, learn from Tonyo. Tama yung nangyari sa kanya ngayon. Guilty. Nakakakain ng konsensya. Okay, tatandaan yan, ha? Magbabalik tayo. Malay nyo, may update. May update yan. Magbabalik. Bye-bye! Ladies and gentlemen, welcome to our show uli, your favorite podcast. Pero salamat. Ito, may kakanta ko sa inyo, may tatanong lang ako. Natatandaan nyo ba yung podcast na ginawa natin nung ilang taon na nakalipas direct? 18 taon na. Umidad ba ako? Hindi ako umiedad. At syempre, dahil nagbabalik tayo, para special, sinuot ko uli yung same outfit na sinuot ko 18 years ago. Walang nagbabago sa akin, hindi ako naging edad. Kasya pa rin sa akin. Okay. Nakita nyo naman uli, ako na mag-i-introduce sa kanila. Parang refresher lang ng mga isip ninyo. Si Maria, si Tonyo, si Junjun, nandito pa rin. At may special guest tayo mamaya. Maghintay tayo dyan. Okay. Umpisahan ko muna, ha. Magbibigay muna ako ng introduction, parang summary. Last time, pinag-usapan natin yung problema na nagdududa daw si Tonyo, hindi binibigyan ng suporta si Maria. Pero nalaman din natin sa huli na siya pala yung tatay talaga si Tonyo. Sino yung apektado doon? Sino yung sinasabi ni Tonyo na hindi siya yung tatay? Si Terence. Ang special guest natin ngayon ay si Terence. Terence, labas tayo dito. Yan. Ito si Terence, guys. Okay. Mas magandang, diba? Parang ma-introduce ko muna sila lahat sa inyo kasi ayaw ko ma-miss out kayo. Kamustahin ko muna si Maria, ha? Kasi parang nakalimutan ko pala si Maria. Maria, pasensya. Maligayang pagdating ulit sa aking podcast. Kumusta ka? Sa una po, medyo mahirap. Pero kinaya naman po sa tulong niyo. Kumusta ikaw? Mamaya ka mag-get excited eh. Ayos lang naman. Naayos ka. Kumusta ang buhay mo sa loob ng 18 taon? Sa una po, medyo mahirap. Pero kinaya ko naman po sa tulong ng tiyaga at dasal. Sa kultura nating mga Pilipino, malaking bagay talaga ang pagtsatsaga at utang na loob sa mga taong tumutulong sa atin. Pero minsan, natutunan ko rin na kailangan natin tumaya sa sarili nating paa. Tama yun. Mabuti naman. Pero, gusto ko kamustahin yung parang naging,
root ng problema. Yung anak mo na si Terence, kumusta siya sa loob ng 18 taon? Lumaki po siyang mabait, matulungin sa kapwa, at syempre gwapo at matipuno. Gwapo? Kayo nga ang mag-judge. Terence, sorry. May iba akong iniisip na tao. Ano, siya ba ay gwapo? Parang may kamuka. Yung pangalan mo ay galing kay Terence, galing sa PBA, tama nga ba? Yun, dun ba galing, Mami, yung pangalan niya? Terence ano? Sino yan? Terence Romeo po. Terence Romeo daw. Kamukha ba ni Terence Romeo? Talaga napapangiti ang tatay. Ano? Kanino ba nagmana? Ito ang mas kamukha ni Terence Romeo. Okay. Okay, kumustahin natin. Kumustahin natin si Terence. Maaari ba natin palakpakan muna si Terence bago siya magsalita? Okay. Terence, ano masasabi mo? Maraming salamat po Ginang at napaunlakan niyo po ako dito sa inyong palabas. Ako nga po pala si Terence, 18 taong gulang na ako at sa kasalukuyan nag-aaral sa STI College Lucena po. Okay. Napakahusay. Nag-aaral pala siya sa STI. Ito ang matatanong ko. Maraming salamat sa background check mo ha. Napanood mo na ba yung dating yung palabas ng iyong magulang dito? Alam mo ba kung ano nangyari sa kanilang dalawa dati? Opo, napanood niyo po yung palabas nila sa YouTube po at sobra po akong nang hihinayang sa mga pinagsasabi ho ng aking ama at parang hindi ko po kaya atang magbigay ng utang na loob dahil sa nasaktan, di lang ho si mama yung nasaktan, pati ho si Kuya Junjun. At syempre, parang wala pa po akong muwang nun. Parang mas pinamumukha ho sa akin ni Papa na parang wala lang ho akong kwenta sa kanya. Ganun ba? Mahirap bilang anak na galing sa broken family, naiintindihan kita. Pero alam mo, tunay na mabuti ang Diyos. Kasi nakita kita sa commercial. Biniyayaan sila. Sa totoo lang, nakilala ko na siya dati sa isang shoot. Kasi 'di ba showbiz. Nakita ko siya, nag-aano ng commercial, ganyan-ganyan. Feeling ko napaproud si Tonya. Tonya, napaproud ka ba? Opo. Paproud ka? Buti naman, dapat lang. Mamaya ka namin kakausapin ha. Okay. Gusto kong malaman, katulad nga sinabi mo, hindi mo kayang mabigay ng utang na loob sa tatay mo. Pero, kaya mo bang ibigay yung patawad sa tatay mo? Para sa akin po, nakadepende. Di po kasi sa akin sapat yung salita lang na patawad. Gusto ko ho yung papakita niya ho talaga na karapat dapat ho talaga siya patawadin. At kung mapapatawad ho pa talaga. Okay. Dahil sa sinabi ni Terence, kausapin natin si Tonyo kung patawad-tawad pa talaga si Tonyo. Tonyo, ito ha, sabihin mo sa akin, makausapin mo sila, anong masasabi mo? Ganyan, anak. Alam kong marami akong pagkakamali sa inyo ng mama mo. Yun, sa tito Junjun mo rin kasi labis siyang naapektuhan. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Alam mo sa sarili ko marami akong pagkakamali. Lalo na sa'yo, Junjun. Lumaki ka na wala ako sa tabi mo. Kaya siguro ito na rin ang tamang panahon, Junjun, na para makabawi sa inyo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa. Yun, gusto kong bumawi sa inyo. Gusto ko kayo ulit makasama. Paparamdam ko ulit sa inyo yung masayang pamilya. Kaya sana Junjun, patawarin mo ako Junjun. Kahit ngayon lang Junjun. Bilang isang ama, Tonyo, Junjun ka rin Junjun, di naman Junjun pangalan ko. hindi mo alam ang pangalan ng anak. Anong nangyari, Tonyo? Parang mas magagalit tuloy sa'yo si Terence. Nalimutan mo yung pangalan ng anak mo. Magpaman ka. Sorry. Hindi ko kasi natandaan kasi huli ko siyang nakita 6 na taong nagulang pa lang siya nun. Taon? Oo, sobrang tagal na rin. Halos ilang dekada na rin kami hindi nakikita eh. Oo. Okay, nakakalimutan ko yung pangalan niya. Anong dahilan? Yun. Hindi ka nakita? Siguro masyadong abala lang ako sa pagbi-business, sa mga tsaka marami din akong problema nitong nakarang buwan. Kaya sorry, Terence, patawarin mo ako. Inuulit ko Terence. Hayaan niyo akong bumawi sa inyo. Sa inyo ng mama mo, at dito Junjun mo. Na-mention mo na nawala ka nung 6 na taong gulang pa lang si Terence para magtrabaho, di ba sabi mo? Gusto mo lang, sinusustentuhan mo ba si Terence? Yes or no? Opo. Kaso minsan po hindi po sapat eh. Hindi sapat? Opo. Kasi yun nga po, tulad ng sinabi ko kanina na na marami po ang problema. Minsan po nadating sa sa araw na wala talaga ako sa paghahanap buhay, mga ganun po. Okay. Ikaw, anong masasabi mo ba, Maria? Naging present na ba? After nung podcast natin, naging present ba si Terence? Ay, si Tonyo. Pareho kasing ang pangalan ninyo. Grabe naman. Okay, naging present ba si Tonyo sa buhay ninyong dalawa after nung podcast na yun? At nagbibigay na ba siya ng sustento? Nagbibigay naman po siya, pero hindi palagi. Kaya parang nawawala yung tiwala. Alam kong may utang na loob naman po siya sa amin, pero hindi ko naman po yun hinahanap.
Okay. Terence, may masasabi ka pa ba? Para sa akin, proud na proud po ako kay mama. At proud na proud din ho ako sa aking minamahal na Tito Junjun. Kasi may share ko lang po sa inyo, si Tito Junjun ho, yung nagpaaral ho sa akin sa magandang paaralan. At di ba sabi niyo, nakita niyo kasi sa isang commercial, si Tito Junjun lang din ang nagpasok sa akin para matulungan ko si mama sa mga gastusin bahay. Kasi nung habang nakikita ko si mama nagtatrabaho ng 2 trabaho lang sa isang araw, parang hindi ko kayang sikmurain na napapagod lang siya. Kailangan, para bilang isang anak at nasa legal na edad na rin, kailangan ko siyang parang tulungan para mabawasan po yung kanyang bigat na pinapasan kasi pamilya po kami dito. Oo. Ang pamilya ay hindi po nag-iiwanan. Tama. So, yan yung tunay na, yan ba yung tatanggapin mo na sabihin na dapat may utang na loob ka sa akin? Tatanggapin mo ba yung pag sinabihan ka ng nanay mo ng ganun? Ang tatanggapin ko kasi kagaya ko na sinabi ko, si mama lang ho yung parang naging sandalan ko, naging kakampi ko sa lahat. Parang si mama lang yung laging present kahit saan. No? Tama. So, Junjun, maligayang pagbabalik. Ikaw ay engineer na ngayon, kaya nasuportahan mo na si Terence. Very good. Diba? Sabi ko sa inyo kapag nagtatrabaho ng mabuti, may biyayang darating. Okay, Terence, may isa pa akong tanong sa'yo. Narinig mo naman, diba, yung pagpapatawad ng ama mo? Ano masasabi mo doon? Kaya kagaya nga ho ng sinabi ko kanina, hindi ho ako natanggap ng patawad lang galing sa salita. Gusto ko ho yung action talaga mismo. Yung actionan niya talaga mismo mga sinasabi niya. Hindi yung sasabihin niya lang na patawad. Madali lang ho magsalita ng patawad pero para sa akin, ang tunay na pagpapatawad is nasa gawa, wala sa salita. Okay. Ano, may masasabi ka ba? Opo. Yun nga. Tulad ng sinabi ko. Hayaan niyo akong bumawi sa inyo. Pinapangako ko buong puso kong iaalay ulit sa inyo, sa inyong mama mo, na ipaparamdam ko ulit sa inyo yung maginhawang pamilya, yung masaya. Kaya sana Tonyo, bigyan mo ako ng pagkakataon kahit ngayon lang Tonyo. Patawad. Patawad. Kala mo ba ganun lang kadaling sabihin yun? Oo, madali lang siyang sabihin pero hindi siya madaling gawin. Alam mo ba, Papa, yung mga family day, Pasko, Father's Day, wala lagi akong nakakasama. Si Mama lagi pa nasa trabaho. Si Papa, lagi tinatanong ng mga kaibigan ko, si Papa mo. Wala naman akong Papa na kayang ipamukha sa kanila. Kaya parang nahihirapan ako, parang binabagsakan lagi ako ng langit at lupa sa sobrang hirap. Pag hinahanap nila yung Papa ko, asan ng Papa mo, wala akong may pamukha. Ito nga one time, binuli ako sa school namin dati na bakit lang daw ako na isang tabi. Occasion yun, ginang, na Father's Day. At wala akong kasamang tatay nun. Parang para sa akin, kahit grade 6 pa lang ho ako, parang ang laki na ng magiging responsibilidad ko sa pagtanda ko. Kaya, ang sakit. Kaya kung sasabihin mo na patawad lang sa salita, ipakita mo din sa gawa, hindi lang yung puro salita. Nabubuli ka dati, Terence? Nabubuli po. Parang mga klase mo na wala daw ang tatay. Ay, nako. Kaya Tonyo, may last message ka ba para sa anak mo? Opo. Tonyo. Alam ko malaking hinanakit mo sa akin. Alam ko kasi sa mga sinasabi mo, nararamdaman ko Tonyo. Ayaw mo Tonyo. Pagkatapos ng show na ito, babawi ako sa inyo ng mama mo. Kaya sana Tonyo, mapatawad mo ako sa inyo ng mama mo, sa mga ginawa ko, sa lahat Tonyo. Kaya babawi talaga ako Tonyo. Pangako ko yan Tonyo. Pangako ko yan. Mamatay man ako Tonyo, babawi ako sa inyo. Muli kong iaalay ulit ang buong buhay ko sa inyo na para magkasama ulit tayo Tonyo. Magbabanting tayo, pupunta tayo kung saan mo gusto. Para sa ganun ay mawala yung galit mo sa akin. Okay lang, normal lang Tonyo na magalit ka sa akin. Kasi, maraming pagkukulang. Kaya yun, lahat ng yun, Tonyo, tatanggapin ko, Tonyo. Basta, Tonyo, patawarin mo lang ako. Iyahan mo ako makabawi, Tonyo. Yan sa lahat-lahat, Tonyo. Tonyo, huli na ba ang lahat para patawarin mo yung tatay mo? Para sa akin, gusto ko pang bigyan ng pagkakataon si Papa na bumawi. Kung ang Diyos nga nagpapatawad pa, ano pa kaya tayo mga tao? Kaya para sa akin pa, bibigyan ka namin ng 2 pagkakataon ni Mama. Sana ngayon, ayusin mo na. Huwag ka na sana sa amin mawala. Mahal na mahal kita pa. Ano ba yan? Alam nyo, ang intention ko lang para sa podcast na to ay makipagchikahan. Gusto ko ng issue na nasolusyonan ko pa ang isang family problem. Nagkapatid sila, gawa ko. Joke lang. Okay, ito. May last na question ako para kay Tonyo. Masaya ka ba, Tonyo, na parang medyo nagkaayos kayo ng kahit konti ng anak mo? Nagagalak po yung puso ko. Gagalak. Ginang, ako. Sobrang natutuwa. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon kasi, yun, binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa kanila. Kaya yung puso ko po ngayon, nagagalak po, sasaya. Yun. Okay. May utang na loob ka pa? Para kay Maria?
na siya pinalaki pa rin niya ng isang para na maging mabuting tao si Terence? Yes or no? Yes po. Yes na Malaki po yes. yung utang na loob ko kay Maria. Lalo na po kay Junjun kasi yun yun na nabanggit ni Junjun na nung nakaraang kita po natin dito na Ay, siya siya po yung yun. nag-aalaga po. Yun, hanggang ako po, wala po ako sa tabi ni Terence. Nag-ano lang po, nagkatrabaho. Tama. Alam nyo, eto ha, paalala ko ulit sa inyo. Dapat natin laging isipin kung kailan tayo dapat magkakaroon ng utang na loob at kailan natin isusumbat sa kanila. Importanteng magandang intensyon natin sa kapwa natin, at lagi natin silang rerespetuhin. Ngayon, dito nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa panonood ng Pera at Pasasalamat. At lagi na rin tatandaan, tunay ngang sa kabila ng galit, sama ng loob at pagkukulang, nanatili sa puso ng mga Pilipino ang halaga ng utang na loob. Isang paalala na ang pagmamahal at pagpapatawad ay nanatiling buhay sa ating kultura kahit sa harap ng panahon. Tingnan nyo, 18 taon pero nagawa pa rin nilang magpatawad. Once again, ako si Jewel Escudero, ang inyong tagapangasiwa. At tatandaan, love may fade, pera nawawala, pero yung katotohanan at intensyon mo sa tao, lagi yang lalabas. Maraming salamat sa inyong panonood at magbabalik tayo sa masusunod na araw. Bye-bye!